po bang ding dahilan ang mga kongresista para matakot dito po sa maagang declaration ni VP Sara? Walang dahilan hindi naman ako natatakot sa kanyang deklarasyon. Ito mga kababayan, si Congressman Abante, ito yung nakaupo ngayon sa pwesto na hindi binoto ng taong bayan. No, dito sa District 6 ng Maynila, ito yung ipinalit no, doon sa na-disqualify na congressman po dyan sa area na yan. So ayan, sabi po niya dito, hindi daw po siya matatakot po sa pagdeklara po ng ating Vice President Sara Duterte. Well, no, malalaman natin yan sa susunod pa mga araw. Bago po natin ipagpatuloy itong mga kababayan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At ito, panoorin po natin ang balitang ito mga kababayan. Congressman, good morning po sa inyo. Welcome back po sa DZMM. Maraming salamat po. Salamat, sir. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat ng mga tagapakinig. Salamat po. Thank you, sir. Sir, so far, kumusta? After mag-declare ni VP Sara na siya itatakbo as President, ano po ang inyong sentiment? Maapektuhan ba ang impeachment complaints? At may naririnig po ba kayo ng mga kasama sa House na parang nag-aalangan na suportahan ang impeachment? Hindi naman siguro yan sapagkat yung impeachment complaint hindi naman para sa 2028 ng pagtakbo The impeachment complaint is mga allegations doon yun nangyari nung siya ay ngayon lang bilang Vice President at bilang naging Secretary ng Education. So yung kanyang pag-announce na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, palagay ko wala namang masyadong naging reaction doon. Naniniwala kami na the impeachment complaint will go on as planned. Opo. You are confident, sir, na kaya pa rin makakuha ng 1/3 vote? Yes. Para po Yes. umusad? Yes, kasi ang iniisip ko na during the first impeachment complaint, Oh, ayan, confident po itong si Kong Abante mga kababayan na makalikom ng 1/3 vote dahil nga po sinasabi niya dito noong una daw na impeachment nakakuha sila ng ganung boto. Nung una po kasi mga kababayan, marami po ang nagsabi na pinilit lamang po yung ibang mga congressman na pumirma. No, iba na po ngayon mga kababayan, di ba? there were about 215 ang pumirmang congressman. No? And we have 311 congressmen right now. Ang kailangan lang po 1/3 lang ng kongreso ang siyang pumirma. Which is only about 105 out of 311. So kaya? Kaya po, kaya. Palagay ko kaya po yan. Opo. Confident na confident talaga pong itong si Kong Abante mga kababayan, no? Kasi isa po siya sa mga nag-file ng impeachment complaint po laban dito sa ating VP Sara. Palagay ko wala namang masyadong hurdle sa Committee on Justice yan. Sapagkat napakalinaw po ng lahat ng mga aligasyon laban sa ating Vice President. Ang basa po ng ilang mga experts, analysts po, pati ng iba po mga kongresista, ito pong pagde-declare ni VP Sara ng pagtakbo sa halalan ay maaari po niyang gamitin na pangbala doon sa mga magpapatuloy pa rin po ng impeachment case laban sa kanya na maaaring ito po ay political move para po maharang yung kanyang pagtakbo sa halalan. Paano po ito ihahandle ng Kongreso na despite may mga ganun pong basa na baka po gamitin ng Vice Presidenteng pambala yung puntong yon ay may pagpapatuloy po ng Kongreso yung mandatong talakayin ng impeachment case? Pag sinabi nating pambala, hindi ba merong yan ng pananakot? Parang nananakot na siya na, panalo na ako dito. Hindi naman po siguro tama yun. I mean, yung kanyang pagdeklara, natatakbo siya ngayong 2028, expected na po yan expected na po yan. Only, Ang timing lang. Ang surprise ko lang, napakaaga. Napakaaga niya nag-declare. Now, kung yan, pananakot yan, o political ploy yan, nasa kanya po yan. Pero palagay ko naman hindi naman po siguro kakabahan ang mga lalaban sa kanya patungkol dito. Opo, yun nga din po itatanong ko kung mayroong nga po bang ding dahilan ang mga kongresista para matakot dito po sa maagang declaration ni VP Sara?
walang dahilan ako hindi naman ako natatakot sa kanyang deklarasyon sapagkat ina-expect na namin yan talagang naghahanda na siya tungkol dyan. So we're not actually afraid. We're concerned ang concern ko dyan since nasabi ko na sa iba't ibang mga media forum natin Opo. na it can even be a blessing in disguise to those who could be running against her. Bakit, sir? Bakit magiging blessing in Because this way? sapagkat makapaghahanda rin sila. Makapaghahanda rin sila at ang naniniwala po ako with all of the problems that we have now sa corruption, sa flood control projects, palagay ko ang taong bayan po ay naghahanap na Talagang naghahanap, no? Hanggang ngayon wala pa ring aksyon. May aksyon pero hindi na natapos. na magiging Pangulo na merong talagang magandang plataforma sa ating pamahalaan. Naniniwala po ako na kung gagayahin lamang ni Vice President ang kanyang panunungkulan ng kanyang ama ay hindi po magiging sa taong bayan, kundi ang aking pong tanong, ano ba ang ma-offer niya sa taong bayan natin ngayon? Sirat. Palagay ko ang electorate natin magkakaroon ng pagbabago yan Oo, pagbabago yan Opo. Sir, si Speaker D or si Pangulong Marcos, meron bang instruction to the House regarding po dito sa impeachment complaints? Wala po wala silang instruction. I think that every congressman should decide on his own kung ano man ang desisyon nila tungkol dito. At tama po kung na-refer na rin sa office ni Speaker yung ika-4 na Yung complaint nila, impeachment complaint. Kong Benny. Opo. This week po ba inaasahan natin na mai-refer na yan sa Justice Committee? Sabi ng chairman po ng Committee on Justice, si Congresswoman Jinky Luistro, na meron pang 10 session days. 10 session days. So, there are enough days for us to vote sa plenary yung impeachment complaint. Would you rather kung na dumaan sa Justice Committee or yung pangkalahatan na? Yung katulad ng nasa last plenaryo year. na agad? Yung fast track? Akin, kinakailangan na dumaan na ron sa usual mode dahil we do not want the Supreme Court to again baliwalain yung ginawa na impeachment ngayon because we did not follow the usual mode na dapat na sundin natin. Sabi nila is more on a procedural grounds, no? So naniniwala po ako na kung ating susundin ang desisyon ng Supreme Court ng dito, dadaan yan sa Committee on Justice, pagkatapos niyan dadaan sa plenary yan, ibobotohan yan. There is enough days to do that. Opo. At confident ba kayo kung na pagdating sa Senado, uusad? Baka Yes. mamaya ma-archive uli, Opo. etc. I'm not that hindi ko pwedeng sabihin 100% confident ako sapagkat it will take around 18 votes for the Senate to 16 impeach the Vice yata. President. 18 votes yan. So at this point in time I don't think walang 18 Pero ang appreciation ko dito, I hope that they will not look at the impeachment complaint to be a political ploy. Sana they would appreciate the facts, the evidence presented, things like this, whether it be that the Vice President should be impeached. Ano po? Sa akin po, this is now a very good chance for the Vice President to answer all the allegations sapagkat tinanggihan niya Nung iniimbestigahan namin siya, hindi siya nag-take ng oath sa amin Oo. Parang ininsulto niya ang Kongreso samantalang mandato namin na imbestigahan ang paggasta ng pondo ng ahensya ng gobyerno sapagkat the Congress has the power of the purse. Pero hindi niya po ito hindi niya po ito respeto in fact para bang sinabi niyang independent ako. Nobody is independent in this country. We are a democratic nation but may check and balance po yan. So now is a very good chance for her to answer all the allegations na hindi niya nasagot nung committee hearings. Opo. Kong Benny, we appreciate so much po ang inyo pong pagsama po sa amin ngayong umaga. Maraming salamat. Salamat. So ayun mga kababayan, narinig po natin itong naging pahayag po dito ni Kong Benny Abante po ng District 6 ng Maynila, no? Na ipinalit lamang po kaya naging congressman po dyan, no? Sa
District 6 ng Maynila. Ayan, kung may opinion po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. Maraming salamat po.